Good morning everyone. We will going to start off with the recruitment. According to the definition, it is a process of finding or sourcing out manpower best for a job vacancy within the organization. So, ano po ba talaga yung recruitment at bakit nagkakaroon ng recruitment sa isang kumpanya? No? So, naplano na ng company mga tao nila at na-analyze na rin nila yung mga trabaho or yung mga kakailanganin nila. So, what's the next step? 'Di ba? Ngayon, nahanapan na nila ngayon yung mga possible candidate or applicants na papasok sa company nila. The first thing that they need to do is to identify. Identify ano ba yung trabaho na kakailanganin nila at sino ba. Ngayon, after nila malaman kung anong kakailanganin nila sa company, tsaka sila ngayon mag-a-attract ng mga applicants. So, maraming paraan para maka-attract tayo, mamaya i-discuss natin yan. After ng attracting applicants or employees, magkakaroon na ngayon ng screening. So after ng screening, tsaka ngayon magkakaroon ng shortlisting interview para ma-interview na yung mga balak mag-apply sa kumpanya nyo. So parang ang recruitment is a way of HRM para ma-encourage or ma-trace yung mga potential employees nila mula sa isang pool ng mga naghahanap ng trabaho. Yung pool na tinutukoy dito is yung mga list of candidates or applicants na mag-a-apply sa trabaho. Yun po yung recruitment. I was once asked my father, kasi my father is a foreman, di ba? Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, paano ka ba nag-hire or paano ka ba nagre-recruit? Paano ka ba nagre-recruit ng mga trabahante diyan sa company niyo? Si Papa kasi nagtatrabaho siya sa Stonefield Company. Sabi niya sa akin, syempre, alamin muna natin, may bakante ba? May pwesto ba para paglagyan? Kasi hindi naman tayo pwedeng magpasok ng mga trabahador, puno pa naman, di magkakaroon ng redundancy of work, di ba? Maraming nagtatrabaho, hindi naman kailangan ng trabahador. Kailangan muna natin ma-identify kung meron bang bakante o wala. Tapos sabi din ni Papa, syempre hindi niya ipapasok yung alam niyang hindi naman maalam doon o hindi alam yung trabaho doon. So, ganun pala dapat. Kailangan yung ipapasok natin o yung recruit natin is alam yung trabaho. Kailangan yung ipapasok natin sa company is may potential tapos is skilled. Pero kahit hindi naman skilled, pwede pa naman silang matrain. Diba? In addition to that pa pala, bago ko makalimutan, kailangan pa munang ipaalam ng kumpanya na hiring sila para sa ganung paraan malalaman ng mga empleyado kung saan sila mag-a-apply. Nakadepende pa din sa nasa company yon, sa kultura or objectives ng company kung maghahanap sila ng empleyado sa loob mismo ng company or sa labas na. So next slide na tayo, job description and specification. Sabi dito, it serve as recruitment device. So ano po yun? Kasi guys, sa job description, dito nakalagay or dito mababasa ng mga empleyado kung sino yung kinakailangan ng company. Kung anong skills ang kailangan ng company. Like kunwari, kung nangangailangan sila ng accountants, dapat itong aplikante na to or itong mag-a-apply na to, empleyado na ito, is magaling sa magaling mag-finance, magaling sa iba't ibang accounting, ganyan. Yun yung kinakailangan nila. Kumbaga, doon nakalagay yung mga description ng mismong job. Para hindi lang apply ng apply, hindi naman pala alam kung ano yung pinag-a-applyan. So, dito na tayo guys sa sources, locating and attracting applicants. Meron tayong tinatawag na outside sources. We have 7. The first one is advertising or advertisement. Sabi dito, it is a common method for finding potential hires using TV, radio, direct mail, printed ads, and the internet. Ito yung mga usual na paraan para makahanap ng mga magagaling, mahusay, yung mga may potential, yung mga skilled o mga talented na mga empleyado with the use naman of an advertisement. Alam naman natin kung gaano ka-effective yung advertisement, di ba? Tapos alam niyo guys, isa sa pinaka-paborito kong advertisement, siguro hindi naman to about sa pag-hiring or recruitment naman, is yung Jollibee, they're not attacking yung mismong product nila, pero kung ano yung naidudulot ng product nila. Imagine guys, 'di ba? Parang ang naging atake ng advertisement nila is how family-oriented the Filipino is, 'di ba? Ganun dapat ka-effort or ka-creative sa paggagawa ng advertisement. Ganun din sa recruitment. Kapag maggagawa tayo ng recruitment or magre-recruit tayo using advertisement, kailangan natin paglaanan, bigyan ng effort
para, o like, lagyan natin na maayos na yung design, magandang design, para naman ma-attract natin sila. Kasi yun yung goal natin is ma-attract yung mga empleyado na mag-apply sa company natin. Kailangan creative tayo, ma-effort, lahat talaga pinaglalaanan ng oras, lalo na dito sa advertisement. Now naman, sa walk-ins, number 2 walk-ins. Ito yung mga tao na they do not apply in response to any type of advertisement, but rather come into a company. Sinasubmit na lang nilang application nila, resume nila, curriculum vitae nila, and aspire to get the job. Aminado naman yung mga ilang manager na mas nakikita nila na determinado ang isang tao kapag nabu-walk-ins or dumediretso na sa company mismo. Parang naiisip nila na, itong tao na to, pumunta pa talaga dito sa company para pumunta pa talaga directly dito sa company para magpasa pa ng resume. Doon pa lang makikita nila kung gaano ka-interesado yung aplikante na to, empleyado na to na ma-hire. So, na tayo guys? Punta na tayo sa number 3, the internet recruiting. Sabi dito, it is the most popular ways of locating and attracting job applicants. Ito yung pinakasikat na para ma-locate agad nila o ma-attract nila yung job applicants. Dito, sa internet recruiting, mas nakakatipid yung company kasi nababawasan yung gastos nila sa mga files. Ganon din naman sa mga applicants, di ba? Hindi na nila kailangan mag-print pa kasi pwede naman nila i-send through Gmail yung mga resume nila or yung mga bio data nila, mga ganyan, mga info nila about sa kanila, ganon. Next one naman natin is the Employee Referral Program. Sorry, na-typo tayo dito. Double R po itong referral. Na-typo lang. Sabi, it is a type of recruitment approach used by organizations to find applicant through the help of their existing employee. Kumbaga, from the word itself, referral. Yung mga existing employee nila, sila ngayon yung nagre-refer ng mga tao na ipapasok nila sa loob ng kumpanya. 'Di ba? Ganun yung way ng pagre-recruit ng isang company, yung employee referral. Ngayon, there are several ways para mas magkaroon ng effective employee referral program. Umpisahan natin ngayon sa Up the Ant or Up the Ante. Kahit ano pa yan. Sabi dito, the companies pay high commissions to employment agencies and search firms. Kumbaga, dito, yung kumpanya nagbabayad ng mataas na komisyon sa mga employment o sa mga employment agencies o mga employee nila and search firms sa makakahanap ngayon ng mga aplikante. Kasi 'di ba, para ma-motivate naman sila, 'di ba? Bibigyan nila ng incentives para ma-motivate yung mga employers na yun na maghanap ng best, hindi lang hanap ng kung ano, dapat yung best or suitable candidates doon sa bakante na papasukan sa loob ng company. Gets? So, number 2 na tayo, ng 7 ways to increase the effectiveness of ERP or Employee Referral Program. Number 2, pay per performance. Sabi dito, some firms save part of the referral bonus until the new hire has stayed for 6 months. Sabi dito, yung mga companies or some firms, nagsisave sila ng mga parating ng referral bonus. Para saan, di ba? Syempre, para mag-stay ng at least 6 months yung na-hire. At para ma-encourage din yung nag-hire na tulungan yung hinar nila na mag-stay ng 6 months or tumagal ng 6 months. Go, ayan. So, number 3 na tayo. Tailor the program. Sabi dito, customizing of referral programs to specific skills to ensure a better match between candidates and the company. Dito kino-customize na yung mga specific skills dito sa referral programs. Kino-customize rather na nila yung specific skills doon mismo sa magre-refer. Like sinasabi na nila na, oy, ganito yung kunin mo ha. Dapat magaling sa communication skills yung kunin mo. Dapat alam yung values ng company natin. Dapat alam yung ethics, di ba? Ganyan. Para kumbaga, dun pa lang, nako-customize na nila yung mga specific skills para ma-ensure nila na magmamatch talaga yung candidates and yung needs ng company. Naiintindihan? So, number 4 na tayo, guys. You know what? One of the best ways to promote a referral program is ito, increase the visibility. Bakit ka ako? Kasi alam nyo guys, kapag ang employee nakapag-refer ng tama or best candidates dun sa vacancy, publicly, marirecognize siya.
Biruin mo yun, nakapag-refer ka lang, tapos na ano ka pa, na-recognize ka pa publicly. Yung mga ilang company, may mga strategy sila dyan eh, or unique strategy, para ma-encourage sila. Minsan, ano pa yan eh, para tawag dito, dinner with the CEO, or pick your own price from the list. Hindi lang naman nila ginagawa yan kasi gusto lang nila. But, para ma-ensure na nakikita ng mga empleyado yung mga benefits na pwede nilang makuha sa referral program. That is increase the visibility. Mas na-recognize publicly yung mga nakakapag-refer ng tamang candidates. So guys, number 5 is keep the data. Sabi dito, even if the referral does not get the job, it might be good idea to store the application letter and curriculum vitae just in case another opening arises. So bakit? Bakit natin i-keep yung data? Kasi, imagine guys yung na-refer mo, kunwari, yung na-refer mo hindi natanggap. Ang pangit naman kung itatapang mo na lang basta-basta yung information nila, yung application form nila. Kasi, tinatabi natin iyon para sa mga instances, kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari in the near future, di ba? Kung meron lang another opportunities na mag-a-arise, hindi na natin kailangan mag-refer ulit ng bago. Kasi parang may makikita na tayo na ni-refer dati na pwede naman natin kunin. Kukunin lang natin yung mga application nila na tinabi natin. That is the use of keeping the data. You are keeping the data of the applicants. Kasi okay lang naman kahit hindi siya ma-refer ngayon. What if sa susunod naman, di ba? May mga may mga nag-a-arise na opportunities para sa kanila. Yun yung maganda rito. So number 6 na tayo guys. Malayo-layo na tayo. Number 6, widen the boundary of your strategy. Sabi dito, we need to reach out to more people for referrals and check the result to improve the program. Kumbaga dito, mas pinapalawak natin yung mga boundaries natin o yung strategy natin. Kasi, ang lagi kasi nating iniisip is hindi natin kaya. Pero dito we need to widen our boundaries. Dapat hindi tayo dito lang. Dapat nagre-reach out tayo sa ibang tao na, uy, paano paano mo ba ginawa to? Paano ka ba na ganyan? Kasi sa sa ganung paraan, mas magi-improve tayo kasi marami tayong natututuhan sa ibang tao. Hindi yung eto na lang gagawin ko kasi ito yung strategy ko eh. Kasi makakatulong sila sa iyo para mag-improve ka, 'di ba? Kasi dito, 'di ba? Pag nag-improve ka, parang nag-i-improve na rin yung magiging takbo ng program. Kasi yung mga na-hire mo is magagaling talaga. Kasi nag-seek ka na ng strategy sa ibang tao eh. 'Di ba? So number 7 guys is measure outcome. Sabi dito pagkatapos ma-implement ng program, yung mga manager ngayon, ang kailangan nilang gawin is tignan ng maigi yung volume ng referrals. Kailangan tignan nila yung qualifications ng candidates and yung mga bagong na-hire na empleyado sa trabaho. Dito ginagawa ito para ma-measure nila yung outcome. Ano pa ba yung kailangan na i-adjust? Ano pa ba yung adjustment na need para magkaroon ng mas effective or para masabing naging effective yung naging takbo ng programa. Number 5 guys, ng sources locating and attracting applicants is itong headhunters. Sabi dito these are search firms or headhunters din yung guys, yung search firms that help companies fill executive position. Yung mga headhunters guys or mga search firms, specialize nila yun. Specialist nila yung paghahanap ng mga mga skilled, experienced na mga empleyado na na ipapasok nila sa kumpanya. Sila yung tumutulong sa company para makahanap ng mas may experience or yung pinaka-suitable na candidates dun sa kumpanya na hinahanap ng isang company. Number 6 guys is campus recruiting. Dito naghahanap yung mga company or directly nag-e-engage na agad sila sa mga universities para makahanap ng talented students from colleges and universities. Kasi nakikitaan nila yung mga estudyante or mga graduate students from college yung yung energy nila, yung ambisyon ng mga estudyante na matuto, yung eagerness nila to learn, 'di ba? Naniniwala yung ibang company na mas cost effective itong campus recruiting kasi nagda-directly engage na sila
sa university, di na nila kailangan ng advertisements or other thing para makapag-recruit. Kumbaga sapat na napupunta sila sa mismong university at maghahanap sila ng mga talented students. So guys, last, number 7, the employment agencies. Sabi dito, employment agencies, both public and private, help companies find workers by connecting them with job seekers. Ito kasi mga employment agencies na to, sila yung mga nagre-recruit Nagre-recruit, nag-screening, sila yung nagpe-placement, or probably, temporary staffing. Sila yung nagre-recruit ng mga, ng mga job seeker. Diba? Kasi tapos sila yung nag-screen, ina-assess nila yung mga candidates, ina-ensure nila na nag-aalan yung mga skills nila dun sa hinahanap ng kumpanya. Kumbaga, mapapublic man lang o private, sila, tinutulungan nila yung mga companies na magkaroon ng connection, yung mga job seekers sa company. Sila na mismo yun gumagawa. So, ayun guys, maraming salamat sa pakikinig. Recruitment from within. It means filling up job vacancies through promotion and job transfer. It only means nagre-recruit kayo within the company. Compared to outside sources, yung outside sources kasi kailangan pa mag-take ng walk-ins, ng interview, magbigay pa ng advertisement, mag-post on social media na hiring ganyan. Well, dito naman is nasa loob na ng company ang pagre-recruit. So, pag-transfer lang ng isang person to another department and pwede din pag-promote ng isang tao in a higher level. And nangyayari to when there's overstaffing. So, pag nag-overstaff yung isang department, syempre may mga taong walang ginagawa or ganyan. So, mapupunta sila sa ibang department kasi naman tanggalin sila, di ba? And meron mga underutilized skilled workers. Tulad na sinabi naman before, meron mga people, employees na meron silang maraming skill na hindi talaga gaanong nagagamit. So halimbawa, in their department, hindi nagagamit yung skill nila na yun. So pwede sila ma-transfer into another department na mas ma-excel nila yung skill na meron sila. Moving on to comparison of promotion from within versus external hiring. So, promotion from within, it is also called internal hiring. So, ano nga ba yung word na promotion? It is appointing someone on a higher level. So, halimbawa, clerk ka ngayon, mas taas na level ka na sa sunod. Ganon. So, ang pag-uusapan natin ngayon is advantages and disadvantages of it. Ang number 1 is provides greater motivation for good performance. So, sa advantages to ha. So, halimbawa, may isang employee na promote siya on a higher level. So, syempre ako may kita ko. So, may isip ko is, kailangan ko mas mag-excel, kailangan mas maganda yung performance ko para ako naman susunod yung mapopromote. Number 2 is, provides greater promotion opportunities for present employees. So, syempre, as an employee, kailangan meron kang goal na mas tumaas yung position mo sa company. So, halimbawa, pag mas tumaas kasi yung position mo, syempre mas mataas na salary ang magkakaroon ka. And syempre ngayon sa buhay natin, kailangan na maging practical, kailangan talaga mas mag-excel ka para ma-promote ka. So, yun. Number 3 is improves morale and organizational loyalty. So, syempre, pag ako halimbawa na-promote ako, so, ma-feel ko na nabavalue ako ng company and na-appreciate yung ginagawa ko sa company and it makes me more committed to the company. So, pang-apat naman is enables employee to perform the new job with little loss of time. Since the person na nasa company is alam mo ng skilled or merong skill na siya to do that job, syempre, pag promote mo siya, alam mo nang meron siyang kakayanan para gawin yung position niya. And mas, syempre, from outside source kasi, syempre kukuha pa kayo ng people, iti-train nyo pa ganito ganyan. So, mas matagal na time. Dito naman, alam na nila yung task nila sa position nila. So, pang-5 naman is
familiar with the organization on how it operates. So, alam na nila yung mga pupuntahan nilang tao, alam na nila yung system na meron doon, and alam na din nila yung mga policies sa company. Ganon. So, sa disadvantage naman, meron tayong 4. So, ang number 1 is promotes inbreeding, narrowing of thinking, and stale ideas. So, dito, since wala nang kinukuha sa labas ng company and puro sa loob na lang ng company, syempre, yung mga ideas niyan, same lang naman din. And yung mga, parang wala na pumapasok na new ideas kasi from new people, di ba? E di magkakaroon ng new ideas sana or fresh perspective. So, wala nang ganon. Ang nakukuha na lang is kung ano ba talaga yung mga ideas ng nasa company, ganito ganyan. So, second is creates political infighting and pressures to compete. So, as a person, syempre, pag merong promotion from within, edi parang ma-feel mo na kailangan mo makipagkompetensya sa mga ibang employees para tumaas din yung position mo. So, dito, parang nakaka-pressure nga naman na makipag-compete sa ibang tao para lang mas ma-attain yung position na yon or ma-promote sa ganito ganyan. And requires a strong management development program. So, hindi naman kasi lahat ng na-promote is very skilled in the position na i-promote sila or na-promote sila doon. So, kailangan talaga yung management is strong yung pagtitrain ng mga employees. Since halimbawa, kulang pa yung skill nila para sa position na meron sila. Halimbawa, level 1 pa lang yung, or level, let's say, nag-up siya ng level 3. Ganon, 3 levels, ganito, ganyan. Kailangan mas i-train pa siya ng management para mas magampanan or ma-perform niya ng better yung position na yun. So, number 4 is creates a homogeneous workforce. So, from the word itself, homogeneous, it's uniform. So, wala nang pumapasok na, yun na nga, parang like sa number 1, wala na gaano pumapasok na ideas, ganito, ganyan. And, yung mga ideas nila, same lang, mga experience, same lang. Parang hindi na pumapasok gaano yung creativity ng mga person. And, external hiring. External hiring advantages and disadvantages. So, first, what is external hiring? External hiring means hiring someone outside the company. So, bagong person pa lang. Ganun. So, ang advantages ito are provides new ideas and new insight. So, since nag-hire kayo from labas ng company, so, magkakaroon sila ng new experience, new ideas, new perspective, new strategies, ganito, ganyan, na makakatulong din sa company. So, number 2 is allows employee to make changes without having to please constituent groups. Since bago nga, so wala pang mga kilala, wala pang mga close friends, ganito ganyan. So, walang bias, hindi magkakaroon ng biases. So, number 3 is does not change the present organizational hierarchy. So, dito kasi is nag-hire ka sa labas. So, bago lang talaga sila. Instead of promoting sa loob ng company, syempre, yung iba ma-feel na parang, ay, mas nataasan ako ng ganitong level, mas na-promote siya ganito, ganyan. So, parang na-feel nila parang may unfairness doon kahit papano. Pero dito sa external hiring, hindi nila mararamdaman yun kasi bago nga lang. So, alam nila yung level na meron sila. So, doon naman tayo sa disadvantages. So, loss of time due to adjustment. So, syempre, nag-hire ka sa labas ng company. So, kailangan mag-adjust pa sila sa mga values ng company, sa system, and kung paano talaga i-perform yung position na yon. And pangalawa is destroys incentive of present employees to strive for promotion. Since 'di ba, mayroong mga employees na nasa company na ay sana naman promote na lang yung ganito ganyang position kaysa naman kumuha pa sa labas. Parang dito mapapasok yung commitment ng mga employees sa company. Parang maliles yung commitment nila since nakita nga nila ay parang mas pinapaboran pa yung nasa labas ng company kaysa sa amin na lang na nandito na talaga. And yun. Number 3 is no information is available if applicant can blend with the rest of the group. So, syempre, sa organization may culture doon and
syempre mag-adjust pa nga yung employee na yun sa kung ano mang culture ang meron sa ano. And hindi natin sure if mag-fit pa talaga siya. And syempre, pag hindi siya na-fit, hindi niya magustuhan, syempre sino ba naman mag-stay? Syempre, possibly, aalis din siya sa company. So, parang mawawala lang din, masasayang lang din. Hi, I'm Princess Sarah JC Carlos, and I'm going to discuss today is the recruitment policy and the scouting and inviting the recruits to apply from the chapter 4 recruitment selection and placement. First is what is recruitment policy? It refers to a specific guidelines and body of policy to guide the action of the personnel staffs who might pursue recruitment. Basically, it is a hiring methods or practices on how they're going to recruit people, ensuring fairness or unbiased hiring and promoting transparency throughout the process. It includes here the job description and the company overview. Next naman po is the scope of recruitment policy. Among the important matters that recruitment policy should cover are as follows. Number 1 is the intra-organization recruitment. Written policy that preferential action on internal recruitment. Bali, it is an internal recruitment, meaning within the company yung pagre-recruit through promoting, transferring, and hiring current or former employees. So, if ang internal recruitment is within the company ang pagre-recruit, ang external naman yung outside the company. Okay? Next naman po is the recruitment of workers' relatives. It is a policies regarding relatives of incumbent workers. Let's first define what is incumbent workers. Incumbent workers is yung mga matagal na nag-work sa isang company. Years na sila dito at meron na silang experience. In short, ang kinukuha dito or ang hinahire dito is yung mga relatives ng mga incumbent workers na matagal na nagtatrabaho dito sa isang company. Number 3 naman, recruitment with age limit. Recruitment policy with regards to certain age level. So, ito naman po yung yung usually na pagsaset ng minimum and maximum age limit. Like yung need mo na 18 years old ka bago ka makapasok sa isang work. Pero it depends pa rin siya sa job description or kung anong kind siya ng work. Kung need pa ba mag 18 ka na rin. Next naman po is yung consideration of work experience. It emphasizes the need of work experience naman po. From the word itself, dito is mas nagbe-base sila sa mas naka-qualify kapag may experience ka na dun sa hinahanap nilang job. Next is number 5, recruitment from competition. It is a policy to lure workers of other company. Here naman, ina-attract nila or pina-persuade nila yung mga skilled workers sa rival firms nila, wherein nag-o-offer sila ng higher salaries and better benefits kesa dun sa current company ng mga gusto nilang i-hire. Okay? Next naman po is yung open recruitment. Dito naman po yung policy to recruit from all sources of applicants. Bale, meaning nag-a-accept sila ng kahit sino na applicants regardless of their background, current employment status, or etc. As long as pasok ka po sa qualification na hinahanap sa job descriptions nila. Next naman po is the scouting and inviting the recruits to apply. Number 1, vacancy of the job leads to work invitation. Of course, pag may vacant na job, need mag-recruit na mag-fill in nun in order na ma-ensure yung efficiency and success ng isang business or company. Need na nagpa-function lahat ng job doon. Also to avoid hybrid role or yung pagkakaroon ng 2 job ng isang worker within an organization. Number 2 naman po is yung personal invites the applicants. This is naman this is face-to-face invites naman. Ipaperceive mo sila face-to-face, usually nag-occur po to sa mga job fairs. Number 3 is online job posting and recruitment are
done via internet. We all know naman po how powerful internet is and gaano siya nakaka-reach ng wide range of people. Kaya ito yung pinaka-accessible na hiring method na mas nare-reach yung mga qualified applicants talaga. Number 4 is the invitation should be attractive. Here naman papasok po yung job description like yung qualification and especially yung mga benefits sa certain job na naghahanap ka ng mga applicants po. Next is better qualification. This is very important since naka-base dito yung pagiging successful ng HRM wherein qualified talaga ang na-hire nila at na-utilize dapat talaga properly yung mga applicants na i-hire nila in order to be successful. Number 6 naman po is, but some of company includes negative aspect of the job. Ang purpose naman nito ay to know if paano magre-response yung applicants dito or to measure their commitment sa job na to. And their critical thinking skill, paano sila mag-a-adapt dito o paano ba nila gagawa ng paraan po yun. All that to prove na qualified talaga sa job na to. Hi, I'm Sirin Asti Bustamante and I'm here to present the screening of applications and the applicants. So, what is screening? So, basically, screening is assessing or filtering out or like testing kung sino nga ba yung pinaka-suitable for the job na hinahanap ng kumpanya. And then also, with that, makukuha ng company kung sino yung most promising na applicants doon sa pool ng mga people na nag-apply for that job. Okay, so we have 9 process sa screening of applicants. And number 1 na dito is screening of application. So, dito na malalaman, ito yung pinaka-initial na ginagawa, pagpapasa ng papers and requirements para malaman ng kumpanya kung na-meet ba nung applicants na yon yung basic requirements nung job. And also, sobrang malaking factor din na naglalabas ng job description yung company para ikaw mismo na nag-a-apply ng trabaho. It's like, alam mo kung pasok ba yung skills, qualifications na hinahanap, na meron ka sa hinahanap ng company. And then, number 2 is finding out who should be given a chance to be met for the initial interview. Dito naman, yung initial interview naman is, yung pinaka-core objective niya is para ma-identify kung sino ba yung mga most promising applicants for further evaluation pa. Okay, so for number 3, we have fitness of the qualification on the job. Okay, so dito, pumapasok na yung educational background, skills, experiences ng applicants na yon. Dapat align ba yung educational background mo dun sa hinahanap ng company for that certain position or not. So for number 6, we have being too short or too obese for the job. So dito na pumapasok yung mga physical qualities ng applicant. Pagpalagay na natin na yung job na pinapasok nila is flight attendant. So alam naman natin na sobrang taas ng physical requirements or qualities na meron ka para makapasok ka sa flight attendant. So kunwari 5'5" yung hinahanap nila, tapos ikaw 5 flat ka lang. So dun na nagva-vary kung makakapasok ka ba or hindi. So for number 7 is lack of skill language or technology. Dapat as an applicant, if nire-require ng job na yon na dapat technology literate ka, dapat magaling ka mapag-usap, dapat pasok yung skill mo mismo bago ka mag-apply doon. Kasi sa generation natin ngayon, sobrang bilis ng pagbabago ng technology. Sabi nga ni Ma'am nung last discussion natin na maraming mga old empleyado na naiiwan or nagre-retire or umaalis sa company dahil hindi na sila makasabay dun sa technology na meron tayo ngayon. Dapat yung applicant na yun, tinitignan ng company kung kaya bang sumabay sa papalit-palit na requirement ng generation natin yan or ng environment. So for number 8 is non-acceptance of the negative aspect of the job. So alam naman natin na lahat ng job is hindi sobrang perfect or sobrang smooth sailing ng takbo.
kailangan as an applicant na nag-a-apply sa trabaho na yun, alam mo mismo kung paano mag-handle ng pressure ng deadlines and everything. And then, also dapat alam mo kung paano kumuha or mag-take ng criticisms ng ibang tao. Especially yung mga mas mataas na position sa'yo or mas matagal na sa company na mas may experience kaysa sa'yo. Since with that, mas mapapalago mo yung knowledge mo dun sa work na yon and mas gaganda yung performance mo na magbe-benefit mismo dun sa company. Okay, so for number 9 is in public service, having no civil service eligibility is a hindrance to getting the initial interview. Okay, so if yung job na papasukin mo is about public service and stuff, and nire-require nila na kailangan may pasado ka sa civil service exam. So yung civil service exam is sobrang laking edge if pasado ka doon or if meron kang, I think, license nun. And mas madali kang makukuha sa mga initial interview since parang yun nga yung hinahanap ng mga company para makapasok ka dun sa company nila. And alam nila na suitable ka dun sa job na pinapasok mo. Okay, so let's tackle naman type of tests in recruitment process. So, number 1 is mental ability and skill test. So, yung test na to, dito tinitignan ng mga HR manager if yung applicant ba na yun is kayang or capable ba sila na mag-cope sa different kind of mental issues or like mental problem na pwede nilang ma-encounter sa job na yun. Like, yung pressure, sa environment, ganon. And then, yung skill process naman ba nila na connected dun sa job is like, mabilis ba? They can process it ba agad or not? Next is intelligence quotient test. So, it measures someone's intellectual potential. So, dito naman tinetest ng mga HR managers if yung applicant ba na yun is kayang magkaroon ng problem-solving skill sa, like, kunwari sa workplace na ginagalawan niya, kung kaya niya bang ma-resolve agad on his or her own, yung mga possible na problem or issues na mag-arise while nasa workplace siya. Next is emotional quotient test. It measures someone's ability to understand, use, and manage own emotions. So, dito naman, sobrang crucial niya since dito nakikita kung kaya bang i-assess or i-manage ng applicant na yun yung mga emotions niya na hindi ba makakaapekto sa mga people na nakasurround sa kanya sa workplace or hindi ba maapektuhan ng mga emotions niya yung quality na binibigay niya sa trabaho niya. Okay, so last is computer test. So this measures the capability of the applicants about the technology naman. Since nabanggit ko nga kanina sa screening of applicants na dapat marunong ka sa technology ngayon since yun na talaga yung puhunan ng mga job or company ngayon eh. Yung marunong sa technology since pabago-bago nga and mabilis talaga yung pag-upgrade ng technology sa country natin. So, dito naman, tinitignan ng HR managers if kaya ba, sumabay, marunong ba yung applicant na yon. Kasi baka yun yung requirement sa job na pinapasok niya. And also, dapat maging basic ability, basic skill na rin ng mga applicants ngayon, yung marunong sa technology talaga. Yun lang. Thank you! So, ayun, good day. So, ayun, good day to everyone. As we will now have been talk about the whole process of the recruitment and screening, dito na tayo pagpaproceed sa selection. So, selections, this is what we are conducting after the screening assessment na ginawa natin. Selection, this refers to the process of choosing the most suitable candidates from a pool of applicants to fill the open position within an organization. This is how we supposedly did make an assumption and ganap natin doon sa pinaka-pagpipili ng magiging
suitable doon sa ating applicant. Madalas ito na natin ginagawa yung pag-cross out ng mga hindi natin tatanggapin or yung meron pang mga potential na maaaring matanggap. Parang sa sa audition. Pag mag-audition tayo, syempre, inassess na natin. Makikita na natin kagad kung sino ba doon sa mga nakuha na natin information from the previous assessment na makikita na natin kagad, may judgment na tayo kahit pa paano na ito yung mga possible na kunin natin, ito yung mga hindi. So, dito alam na natin kung paano yung gagawin natin. Diba? Yan. Our company also allows us to source and attract and ma-identify yung pinaka-suitable doon sa ating job. For the selection interview, this is done to help verify the accuracy of information provided by the applicants. This includes their identity, their education background, their employment history, and yung skills. Ito sa ating selection interview, this is done after the mental ability and skill test. Mental ability and skill test. Dito na nag-dig down na tayo doon deeper doon sa kanilang mga background check para yun nga ma-assess natin na verify natin yung accuracy ng kanilang history, na kanilang background. And to find out how the applicants views working in the organization para makita na rin natin kung ano ba yung point of view ng ating mga applicants pagdating sa ating company, di ba? Makita na natin yun doon. Ma-assess na natin, ma-observe na rin natin siya kaagad. And for the meantime, yun, makikita na natin siya kahit pa paano, di ba? So, sa pinaka-selection interview natin dito, pagtapos niyan, makikita na natin yung pwede na natin ma-determine yung better qualities or dito na rin natin pwedeng makita yung better qualities ng worker. Mula doon sa ating mga applicants, makikita mo na yung different qualities, competencies ng mga applicants natin. Makikita mo doon yung ito medyo competitive. Meron tayong nakita ng maganda, magaling. Pagdating sa kanyang, maganda yung kanyang resume, maganda yung kanyang experiences, talagang background, at alam mo mag-benefit talaga ang ating company kung sakasakali, di ba? So, dito, pag naayos na natin siya, magtutuloy-tuloy na. Then, after natin ito conduct, madidiretso na tayo sa ating background checking. Bakit nga ba natin kailangan background checking aside sa ma-verify natin yung accuracy? Syempre, kasi kailangan nating ma-assess din na yung ating mga magiging information about that person is accurate, talagang matetestify natin na ito ay okay talaga at yun nga accurate, compatible doon sa ating pinaka-work na kailangan. Next is physical and mental examination. This is to promote overall well-being, ma-identify natin yung mga potential problems na mas maaga, ma-ensure natin yung appropriate interventions, yung ma-improve pa natin yung quality of life, and ma-prevent natin yung mga serious health issues. Kasi gaya nga ng nabanggit dito, yan, avoid accident in the workplace, diba? Ito na yung ma-assess na natin, yung pinaka-ganap niya, yung pinaka-possible na maging maapektuhan nito in the future, or kung ano man yung mga magiging scenario na possible kung mangyari. At least, magkakaroon tayo ng early intervention, magkakaroon na kagad tayo ng risk assessments, tapos mamonitor na rin natin, and magkakaroon na rin ng treatment. Kasi, yung mga companies nga din na inaano yung mga mental health checks para ma-monitor talaga yung effectiveness ng treatment at makagawa ng necessary adjustments kung sakasakali man. Para na rin
ma-ensure natin, aside dyan, kapag nakita na natin yun, ma-ensure natin na yung ating mga beneficiaries, yung mga possible na makuha nila sa ating company or yung mai-offer natin, ay mag-a-align doon sa talagang pinakakailangan nila ng ating, hindi lang ng ating applicant, kundi ng ating pinaka-employees talaga. Which is good yun kung susumain mo. Talagang hindi siya mag-benefit para lang sa applicant or sa employee natin, kundi para natin talaga sa mismong company. Niya. To, sa final interview, ito na. Ito na yung last stage ng ating recruitment at selection process. This is where we're choosing the best applicant based on the series of tests conducted, physical and medical examination. Natin to pinaka-interview na to kapag nakapasa na siya sa pinaka-assessment na ginawa natin. Katulad na lang nung sa halimbawa, balikan natin itong physical and medical examination natin, di ba? Ito yung parang pag natin siya, nagampanan na natin siya. For example, is meron tayong sa field ng sports, sa field ng doctors, or sa military field. Meron talaga silang mga ini-specify na kailangang ma-meet na requirements pagdating sa health. Bakit? Kasi ina-assess din natin dito na yung mga gagawin natin is masisecure natin na itong ating kukunin ay mag-a-align doon sa kailangan na ba, madugo pala ito, mabigat yung responsibility. Tapos hindi natin masasabi na for the meantime, kakailangan din ng adjustments, kakayanin kaya ng ating kukunin na applicant. Kahit pa siya yung pinakamagaling, siya pa yung may pinakamaraming experiences and maganda ang background, pero meron na pala siyang mga complications na dinaramdam, tapos parang o di kaya meron ng mga ibang cases na baka napipilitan or na na-driven lang sa kanyang sa goal na meron siyang magtrabaho or kung ano man, at least makikita na natin kaagad. And dito sa pinaka-final interview natin, pag na-secure na kasi natin yan, dito mo naman nakikita yung pwede mo nang mapag-usapan yung mga bagay-bagay na gaya nung sa ma-assess na natin yung pinaka suitability sa position. May aim na natin yung confirmation ng candidate na this candidate does not only possesses the necessary skills, gaya nga naman sabi ko, but also aligns well with the company's culture and values. Ito na yung mga part na parang okay na siya, okay sa physical, sa medical experiments, na pumasok na doon, suitable, and kakayanin. Tapos, aside from that, kung sakali mong may adjustments or may mga concerns, at least makaklarify na natin kagad. Diba? Ma-address na natin kagad. So, may ensure natin na both the candidate and the company, the hiring team, is mag-a-align doon sa mga kanilang expectations and understandings. Ito rin sa ating final interview, ito na rin mangyayari yung pinaka-last impression na pwedeng ma-provide natin sa ating candidate para makagawa pa ng positive impression and mas ma-showcase nila yung kanilang strengths and enthusiasm para sa role. Kaya nga, masasabi natin ito ay two-way evaluation kasi hindi lang naman yung company yung nag-evaluate sa candidate, but also the candidate can have the opportunity to also evaluate the company na gusto nilang pasukan. At least sa part ito, sa final interview, na-address na nila yung mga concerns nila, so makikita na nila kung ano ba yung kaya talagang i-offer ng company, kung ito ba yung right opportunity or right company for them to grow and to accommodate their personal objectives, diba? Yung kanilang mga aspirations. And dito na rin kasi possible na nangyayari sa final interview. Dito na natin i-meet yung mga
higher officials ng company. So by that time, makikita na natin yung involvement ng mga senior management or level executives. Mas magkakaroon tayo ng deeper understanding sa company's leadership and culture. Then proceed doon sa salary discussion. Ito yung usually medyo awkward para sa iba. Pero magandang opportunity kasi ito para makita na natin kagad, especially kung ikaw ay candidate and yung hiring team na makita mo, ito yung expectation na salary ng applicant natin. Kaya ba siyang ma-meet both sides na mga expectations, salary expectations and total compensations na madi-discuss nyo all throughout the final interview. So, para ready ka na rin, di ba? Para makapag-prepare tayo at ma-set na natin yung mga gusto natin mangyari. Then, sa pinaka-last sa ating job placement and appointment. Job placement or appointment to a position. This is the final stage. This stage attests to the fitness of the worker to the job. Familiarization with the organization, orientation of one's duties and responsibilities, and yung orientation with the organizational policies and physical environment. Bakit pa natin ito gagawin? Kasi we wanted to inform our newly hired employee regarding the norms na meron tayo sa ating company. Sa environment na kailangan nilang pakisamahan all throughout their journey sa ating organization, di ba? At least dito, aside sa mga other expectations, mabibuild na rin natin kaagad yung mga adjustments na kinakailangan para mabuild natin yung harmony and yung magandang environment all throughout dun sa ating, na magkakaroon kaagad ng magandang samahan yung ating bagong employees and dun sa ating mga other employees pa, diba? At least, okay siya, diba? Masusustain natin. And in the long run, mag-benefit lang to, hindi lang naman yung ating pinaka-company, kundi yung pinaka-employees din natin. And dito, ito yung mga pinakamagandang opportunity para mag-last talaga and ma-build yung loyalty ng ating employees, ng ating workers. So, yun lang naman siya nangikot ang selection. After yan, all goods na, ready. Yun na talaga yung pinaka-process ng selection. And I hope meron po kayong naintindihan mula sa report na ito. Again, I am your last reporter, Jenny Basilaga. Thank you for participating and listening.